Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel at pinuntahan naman namin ang isa sa lugar na dinadayo dito sa Pilipinas. Ito ay ang probinsya ng Bohol. PM yung flight namin. Dito kami sa may Terminal 2 at book via AirAsia tong flight na to. After madelay for 2 hours ng flight namin ay finally nakarating na rin kami dito sa Bohol. Pansin ko lang ay medyo malaki tong airport dito sa Bohol. Siguro kasi may international flight din. Dito nga pala kami nagstay sa Captain's Lodge and Bar and quick tour muna tayo. Meron na silang tuwalya so hindi nyo na kailangan magdala. Meron ding shampoo and sabon na ibinibigay dito. Air condition ng room, meron din silang cable TV rito at meron din silang malaking salamin for your OOTDs. Meron din silang safety deposit box at katabi niyan yung cabinet. Wala nga lang siyang pintuan pero meron namang mga hanger. So, eto yung itsura ng bathroom. Meron silang blower, may salamin. Yun nga lang ang salamin, parang ang taas. Meron silang basin. Yun nga lang walang bidet. Hindi ko lang sure kung dun sa ibang room ay ganyan din. Meron namang tissue. Meron naman ding tabo at balde. Yung kanilang shower ay hot shower din. Meron din silang refrigerator. Sa loob ng refrigerator ay may mga water. 20 pesos per bottle yan. Hindi siya libre. Pati na rin itong mga snacks sa ibabaw. Meron din yung bayad. Quick breakfast muna kami sa may Jollibee since malapit lang to sa may hotel. 8 AM kami sinundo nung tour namin. Dito nga pala ako kung nag-book sa Bohol Tours and Packages. Ilalagay ko na lang yung link nila sa may description box. Una muna naming pinuntahan ay itong Mirror of the World para hindi masyadong mainit. Dito sa may Mirror of the World ay makikita nyo yung iba't ibang mga tourist spot or sikat na mga lugar na makikita sa ibang bansa. Yung lugar ay very Instagrammable talaga kasi maraming area na magandang kumuha ng picture. Hindi naman masyadong malaki yung area pero may mga lugar dito na aakyatin mo para marating. Happy birthday, Nay. Thank you. Mas maganda siguro pumunta dito kapag kagabi kasi siguro mas maraming mga ilaw na nakabukas. Yun nga lang, mas mahal yung entrance fee kapag gabi. Ang entrance fee dito sa umaga ay 170 sa adult and 145 naman sa senior. At sa gabi naman ay 190 sa adult and 165 para sa mga senior. Punta na kami sa next stop namin. Atong chocolate hills dito sa Bohol is naasa 1,776 hills. O nasakupan kini sa unom ka lungsod. Dili lang nako panganlan kay mahutan kuglaw. So, eto yung hagdanan na aakyatin nyo papunta dun sa may view deck dyan sa may Chocolate Hills. Ang napansin ko lang, medyo mabababa lang yung step na aapakan nyo kaya hindi masyado nakakangalay sa legs. Pero since 200 steps siya, medyo nakakapagod pa rin akyatin.
Habang pataas yung pag-akyat mo, syempre, mas maganda yung mga view na makikita mo. Meron din naman mga stopover area dito if ever mapagod kayo pag-akyat. Nakaya pa rin, mas 70 years. Pero malayo. Konting tiyaga lang. After ng medyo nakakapagod na akyat ay ayan, narating na rin namin yung pinaka-view deck sa taas. Itong Chocolate Hills ay isa talaga sa mga lugar na dinadayo dito sa Bohol, hindi lang ng mga locals pati ng mga foreigner. Last ikot bago bumaba. Sunod naman ay yung Tarsier Conservation Area. Entrance fee dito ay 170 and 136 for senior. After magbayad ng entrance fee ay pumasok na rin kami. Dito sa area na to ay bawal mag-ingay kasi nga madaling nasa-stress sa ingay yung mga tarsier. Pinagbabawal din gumamit ng selfie stick kapag nandito kayo. Kailangan mo talagang silang hanapin para makita mo kasi yung iba minsan hindi mo kaagad makikita. Ito naman yung man-made forest. Totoong kalsada to kaya mabilisan lang ang pagkuha ng picture dito. Habang papunta kami ng Lubok River ay nag-start ng umulan. Next stop, Lubok River Cruise. Ito naman yung makikita mo pagpasok. Yung babayaran nyo fee dito is 1,000 for adult and 800 for senior citizen. Meron din kayong makikitang maliit na gallery dito sa may loob. Pagpasok nyo, bibigyan kayo ng number tapos dyan sa may counter na yan, dyan din kayo magbabayad. Dyan naman yung area na papunta doon sa may river. Ito yung pathway na dadaanan nyo papunta doon sa may pinaka-river. And nung papunta kami ay biglang bumuhos yung malakas na ulan. Mabuti na lang itong pathways papunta doon sa may river ay may bubong. Kaya hindi rin kami nabasa papunta doon. Meron din kayong makikita ang mga nagpo-perform dito sa area na to.
Dun sa fee na binayaran nyo, besides sa pagsakay dun sa mga bangka, ay kasama na yung pagkain. And buffet style yung pagkain nila dito. Pagpunta dun sa bangkang sasakyan namin, kailangan muna namin tumawid dun sa ibang bangka bago kami makarating dun. Ang lakas ng ulan nung time na pasakay na kami. Pagsakay nyo naman sa bangka, pwede na kayo kaagad kumain kahit hindi pa umaalis. Pwede nga rin pala kayong umorder ng ganito for 100 pesos. So, nag-start nang umalis yung bangka namin. Itong Lubok River Cruise ay isa rin sa dinadayo ng mga tourist dito. Since malakas yung ulan, hindi kami makababa para din itry yung tinikling nila. Yung mga ibang napapanood ko, yung mga ibang bisita, nagtatry nila yung tinikling na yan. Ito pala yung mga pagkain na inihanda nila during our cruise. Satisfied naman ako dito sa pagkain nila kasi masarap. Sulit na sulit yung babayaran nyo for the whole experience. Nakakatuwa kapag meron kami nakakasalubong ng mga ganyan din, no? Kasi nagkakawayan yung mga bisita. Ito na yung pinakadulong part nung pinakabiyahe. So pabalik na kami doon sa may pinanggalingan namin. Kakaibang experience din itong Lubok River Cruise.
Malapit na kami doon sa area kung saan kami bababa. Isa tong Lubok River Cruise na pinaka na-enjoy talaga namin ng nanay ko. And if ever man babalik kami, pupunta ulit kami rito. Biyahin na kami ulit nito. Going to our next location, di na talaga tumigil yung malakas na ulan. Kaya pagdating dito sa Blood Compact site, hindi na kami nakakuha ng video at saka ng picture kasi ang lakas ng ulan. Next ay itong Baclayan Church. Pagdating namin dito, medyo tumigil yung ulan kaya nakababa kami. Nung nagpunta kami ay Monday, so sarado daw yung church every Monday. Dito nyo mababasa yung information about the church. Dito nyo naman makikita yung mga pangalan ng mga naging parish priest ng simbahan na to. After namin magpahinga pagkatapos ng tour ay nag-dinner na kami. Kinabukasan ng maaga ay naglakad kami papunta doon sa may beach. Yung hotel namin malapit lang naman sa beach kaya nilakad lang namin papunta sa may Alona Beach. Ito yung Alona Beach na isa rin sa dinadayo dito sa may Bohol. Nung nagpunta kami ng maaga ay low tide yung dagat. Pero kalmado naman. Sunrise yung makikita nyo dito sa harap ng beach. I would say maganda rin yung itsura ng Alona Beach at maganda yung sand. Dito sa area na to ay maraming mga bangka na nakastop. Palagay ko dito yung area kung saan sumasakay papunta ng island hopping. Malinaw din yung tubig dito sa Alona Beach at yung sand ay pino rin. Medyo mapato lang ng konti pero okay naman. Thank you for watching. Please subscribe to my channel.